bakit number 1 pa rin si Senator Robin Padilla? Ano bang tanong nyo kasi dyan sa survey nyo, yung pre-election survey ninyo na yan? Una, itong survey na ito, itong quarterly survey, ito yung Jerry, katonying ka Jerry. Hindi ito commission survey. Apa. So, ito yung ulat ng bayan. So, ang meron listahan binigay sa kanila. At kung sa listahan ay pinapapili sila, kung gaganapin yung election ngayon, maaari silang pumili ng 12 boboto nila sa Apa. pagkasenador. At nangunguna nga si Robin Padilla. Yung survey ginawa nung June 28 hanggang July 6. So, ibig sabihin, bago pa man nagpahayag ng kung anong bagay si Senator Robin Padilla sa Senate Court, no? So, hindi pa natin narinig yung dapat ang prosecution, hindi one-sided. Ganon. So, So, hindi pala ko, ito, June 28 to July 6. So, hindi pa nag-uumpisa yung trial. Wala pa yung impeachment. Wala pa yung trial. So, hindi po pa narinig yung words of wisdom, kumbaga. kahit sa inyong senador. At maaaring... Pero kung babalikan natin, bakit siya nangunguna? Ayan, Pag hinimay mo yung kanyang suporta, napakalaki ng suporta na gagaling sa ilang base ng kampo na pinagbibilangan niya. Ito yung kampo ng mga Duterte. Nangunguna siya sa lahat ng reyon sa Mindanao. At dahil doon ay malaking bahagi na yan ng populasyon ng mga botante sa ating bansa. 24% na yun eh. At nakakuha siya ng labis sa 90% ng boto ng pre-election preference sa Mindanao. Nandun rin yung boto niya sa Visayas na halos kalahati ang preference sa mga nasa Central Visayas. Ang inuuna nila ay si Robin Padilla. So, yun ang una. Yung geographic base ng mga Duterte. Dahil kaalyado siya eh. Pwede mang banggitin na napaka-loyalista ni Robin Padilla sa mga Duterte. Kasi minsan pinayag niya, pag sinunog mo siya, ang amoy niya, amoy Duterte siya. Amoy Duterte, di ba? So, kaya yung mga kampi ng mga Duterte, siyempre, dahil alam nilang napaka-loyal ni Robin, hindi nila ililisanin. No? Pangalawa, bagamat meron tayong maaaring puna, dahil sabi nga tayo kakaiba naman tayo yung mga medyo mampangutya tayo, di ba? Pero sa pangkaraniwan tao, kung ang pagsasalita ng isang individual ay halos pareho ng pananalita nila at ang pananalita ng ilang ordinaryong mamamayan ay minamaliit ng mga elite, medyo mas kakampihan ng publiko yung minamaliit inside doon sa... So dapat siguro iwasan natin yung panglalait o pangungutya. Bagamat may batayan yan, no? Ang ipunto natin ay itama natin sa pamamaraan na hindi naman nagmamaliit. So yun eh. Kasi may connection eh. Ang pagtingin sa kanya ay totoo siya, yung authentic, kapareho namin, maaaring hindi nakatapos ang pag-aaral. At maraming Pilipino hindi nga umabot ng koleyo, di ba? That's about 7 out of 10 Filipinos have not even reached, have not even finished or reached college. So, yun ang dapat natin tignan. Bakit iba-ibang panglasa ng mga Pilipino pero mukhang sa panlasa ng Pilipino, halos kalahati ay papaboran si Robin Padilla.